Ngayong gabi, Actress Angelou De Leon may aaminin. I became bitter. I became angry. My pride was off the roof. nagkakilala sa Facebook. Mauwi kaya sa kasalan? Ganito kaganda, hindi ko kilala. Very strict kang parents. Bata pa lang, nararamdaman kong may hirapan ako. At bakit kaya gustong putulin ni Danny ang kanyang dila? Tunghayan kung paano binago ng Diyos ang kanilang buhay, career at love life. God is able. Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. Alex, can you share a moment in your life that proved to you na talagang God is able? Ako, tamang-tama yung tanong mo sa akin kasi ito very recent lang. Yung anak ko, my second daughter, si Janine Alexa, she was wed this year. At gustong-gusto nilang magkaanak. Pero nung nagpatingin sila sa doktor, ang asawa niya si Edward, palaging puro negative at palaging pinapa-workout sila. At it seems to be na merong mga diferensya, alam mo yun na, pag pati yung mga sperm count na ganyan, kailangan magpahinga, palaging pagod. Tapos pagbalik ng workup nila, negative pa rin. Pero itong very recently lang, bago mag-New Year, tinawag nila ako sa bahay. Kasi akala ko, pag-uusapan na naman yung ganyan, baka, alam mo na, may daming option ang sana sabi ng doktor At hindi lang yun, baka umabot pa yun sa mga surrogates. Sabi niya, Dad, pumunta ka po sa bahay at meron kaming regalo sa'yo, yung favorite mong rubber shoes. Pinakita nila sa akin yung kahon, nung hinawakan ko, abay, ang gaang. Nung binuksan ko, damit ng bata at saka maliit na sapatos, muntik na akong mahimatay kasi alam mo na, pag ano ka, mas expectant pa yung lolo kaysa sa anak eh. Tama. So, wala talagang imposible kay God. Yun po, kung yung mga may hinihiling kayo, lalo na yung mga anak, basta yung marubdob ka sa panalangin, kahit negative ang report ng doktor, i-overturn ni God yan because of your faith and the love of God. Tulad mo, Alex, napatunayan din ni na Kristen and Nicole that God is able. Ang kanilang love story nagsimula sa Facebook at dumaan sa maraming pagsubok. Paano kaya haywire sa forever? Let's find out. He's my first. She's my last. Dalawang magkaibang mundo. Magkalayo, pinagtagpo. Sa Facebook, nakita ko na may parang beauty contest sa barangay namin. Tapos nakita ko yung picture niya. Ganito kaganda, hindi ko kilala. I didn't know. I thought he was part of the staff and the organizers. Then after that, he asked me if we both can have lunch together. Dito na nagsimula ang kwento ng kanilang forever. Bagaman parehong lumaki sa Makati, hindi kailanman nag-cruise ang landas nila. Kapwa abala sa kanya-kanyang career, si Kristen ay OFW sa New Jersey at si Nicole dito naman sa Pilipinas. Magkaiba rin sila ng pinagdaanan pagdating sa pakikipagrelasyon. Si lalaki, maraming naging girlfriend. Nung high school, parang ano lang naman. Puppy love, text kayo. Second girlfriend ko, lagi nag-aaway. Yung pangatlo, pumunta naman ako ng New Jersey. Si babae naman, never nagka-boyfriend. Medyo maraming mga boys na maalikit, ganyan. Very strict kang parents. So, bata pa lang, nararamdaman kong may hirapan ako. Ilang dates ang pinagdaanan. Pati magulang ni Nicole, niligawan ni Kristen. Hindi, talagang no. No, parang no, Nicole. No, parang ganyan. Ngunit sa halip na ipilit, panalangin ang naging paraan upang mapalambot ang puso ng magulang ni Nicole. Kalaunan ay... Until one night, I received a dream from God. I saw our wedding day with Him. Di naglaon ay officially naging mag-on sila Kristen at Nicole. Ngunit dahil bumalik na sa New Jersey si Kristen, naging online ang kanilang long-distance relationship. Sa loob ng halos isang taon, naging mahirap para sa kanilang dalawa ang ganitong setup. May tampuhan, awayan, at pagkamisman sa isa't isa,
Di sila bumitaw sa kanilang pagmamahalan hanggang isang araw biglang hindi na makontak si Kristen ni Nicole. Ayun, sinurprise niya ako. Hindi ko alam na nauuwi pala siya. Naaway ko pa siya kasi ang alam ko, dapat nagte-textan kami that day. Isang wedding proposal. Isang mahalagang tanong at sagot ang kailangan dahil ito ay isang hakbang papalapit sa inaasam na kasalan. So we knew that our relationship was meant for something bigger. For 22 years, I have prayed that God would lead me to His choice, and I am confident that His will is being fulfilled this afternoon. Through the pressures of the present and the uncertainties of the future, I promise to be faithful to you. I will love, serve, and obey you as long as we both are alive. Ang kasal na ito ay simula pa lamang ng mas malaking hamon, ngunit masayang paglalakbay para sa kanilang forever. He's my first. She's my last. And I know that this love will last forever. Sa ngayon, may 2 anak na, sina Kristen at Nicole. Ang bilis! Ganito na kalaki. And God is able to sustain them through these 10 years. Recently, Kristen and Nicole renewed their marriage vows. Ayon sa mag-asawa, 10 years is no small thing. After everything they have lived through together, the growing up, the parenting chaos, the tears, and the laughter, and all the versions of themselves, it felt right to stand together again and say to one another their vows. Alam mo, they chose to pause for one day to remember how far God has carried them and how far they have come. Not just as husband and wife, but as a team together by His grace. Alam mo, Peter, yan din talaga ang dapat na gawin ng mga mag-asawa, yung self-examination sa Tama, may family, pause, sa prayer. At yung bang remembrance, tama yun, how far has the Lord carried us together? Tama. Siyempre, dinala na tayo ng ganito sa ganito, nakatawid na tayo ng 2026 from how long, decades, o ibig sabihin, hindi tayo pababayaan ni Lord. Kung nagawa nga niyang itawid tayo, how much more sa darating pang mga panahon. Tama yan, Alex. When you stop and remember, it gives you hope to go forward in the future. How about you, my friend? Are you praying for a happy family, a happy life, or a life filled with true purpose? Tulad ng ginawa ng mag-asawang Nicole at Kristen. Place God at the center of your family and your personal life because God is able. He's able to heal. He's able to restore what is broken, what was lost, and transform hearts and homes. You know, and it all begins with one simple prayer offered in faith. All you need to do is open your hearts to the Lord. Just say, "Dear Jesus, I offer you my life. I offer you my future. I offer you my heart. So right now, Lord, I come confessing that I'm a sinner. I have done things against you, Lord, and against others that I am so ashamed of. And I ask for your forgiveness. And I know you willingly went and died on the cross, specifically to forgive me of all the sins I've committed. And today, I receive that precious gift you have offered and done. And right this moment, I invite you, Jesus, and ask you to come into my life to be my Lord and Savior, to be the God that will help me, guide me, journey with me all the days of my life. Thank you for loving me. This is my prayer. In Jesus' name, amen and amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, "Yes, tinanggap ko si Jesus" through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger o comment section ng YouTube channel o tumawag sa Prayer Center para maipagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details.
Ang pagmamahal ay hindi lang emosyon. Dapat hindi lang sinasabi, dapat may gawa din. Mga kwento ng malasakit, pagkilos at tunay na pagbabago dahil sa Love in Action. Panoorin February 9 to 13 at 16 to 20, 12 midnight sa GMA at live streaming sa Facebook at YouTube. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Health is wealth. Unlock the secrets to a healthy body, mind, and soul habang tinutulungan din ang mga batang magkaroon ng maayos na kalusugan, edukasyon, at good values. Sa iyong donasyon na 500 pesos o higit pa sa CBN Asia, makakatanggap ka ng exclusive streaming access sa Ageless Living, Secrets to Longevity video series at bonus na digital booklet upang matulungan ka sa iyong wellness journey this year. Your monthly giving brings true wealth for you and the next generation we're helping together. Become a CBN Asia partner today. Kahit sa panaginip ay hinahabol-habol si Danny ng katotohanan. Nang-hold up ako dahil trip lang. Pero sa totoo, hindi ko naman talaga gawain yun. Parang sinubukan ko lang ba. Wala mang nakuha si Danny sa kanyang pang-hold up, ay binabagabag pa rin siya ng kanyang budhi. So, nung kinabukasan, nung mahimasmasan ako, sising-sisi ko. Alipin ng droga si Danny. Dito nagpasikot-sikot ang takbo ng buhay niya. Nalugmok ako sa kasalanan, kaya parang hindi ako takot na gumawa ng masama. Nagtatrabaho si Danny sa linen area ng San Lazaro Hospital. Malaking tama sa kanya nang biglang kumalat ang balitang hold-upper siya. Tapos tingin sa akin, parang ni-insulto ko. Sa pagdaan ng panahon, unti-unting nilamon ng depresyon si Danny. Iniisip ko parang wala na akong kinabukasan eh. At iniisip ko rin na parang wala na akong pwedeng trabaho na magawa. Kasi siyempre, alam nga ng mga tao na ganun yung ginawa ko. Kaya para wala na magtitiwala sa akin. Sa gitna ng ganitong kalagayan, isa lang ang solusyon na naisip ni Danny. Bumili ako sa tindahan ng pamanhid. Bumili rin ako ng hiringgilya. May dala akong blade, tapos may dala akong salamin na maliit. Sinaksak ko muna ng hiringgilya yung dila ko para mamanhid. Talagang kinat ko siya ng kalahati. May iyak-iyak ako noon. Pinutol ko nga yung dila ko para kung sakali man na laitin na naman nila ako tungkol nga doon sa nagawa ko, eh hindi na ako makapag-react at matahimik na lang ako. Isinugod si Danny ng kanyang ama sa ospital. Nakaligtas man si Danny sa bingit ng kamatayan, di naman siya nakalaya sa tawag ng konsensya. Kaya naman paglabas ng ospital, sinimulan niyang hanapin ang tunay na kapayapaan. So, nung minsan may tinugtugan kami, may mga nakasabay kami ron na tumutugtog din na mga masaya, papalakpakan sila, masayaw, pupuri sa Panginoon. Parang gusto ko din nung ganun. Napagtanto ni Danny na si Kristo pala ang kanyang matagal nang hinahanap. Sa tulong ng mga kapatiran, tinanggap ni Danny si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Kasabay ng pagsuko niya ng kanyang buhay sa Panginoon, isinuko na rin niya ang puot sa kanyang dibdib. Natutunan niyang patawarin ang kanyang sarili, maging ang ibang tao, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa kanya. Tandang-tanda ni Danny ang nakasaad sa Biblia. John chapter 8. Yun yung pinanghawakan ko, yung isang babae na nahuli sa pakikiapid. So yung mga tao halos ayos yung bigyan ng pagkakataon. Pero ang Panginoong Hesus bigay siya ng pagkakataon dahil sabi nga kung sino man yung walang kasalanan, siya ang unang maunang bumato sa kanya. So parang nasalamin ko rin yung buhay ko ron. Magkaiba kami ng nagawa, pero kasalanan pa rin yun na binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makapagbago. Ang Diyos talaga yung mapagmahal at mapagpatawad na Diyos. Tulong na rin ng Diyos, unti-unting binitawan ni Danny ang mga bisyong halos kumitil ng buhay niya. Ngayon, makalipas ang mahigit 2 dekada, tila isang masamang panaginip lamang ang nakaraan. Isang jeepney driver na si Danny.
masayang nakikihalubilo sa ibang tao. Ang kanyang putol na dila ay ginagamit niya sa pagpapahayag ng magandang balita. Di lamang dito sa Pilipinas, maging sa Hong Kong. Muli rin niyang binalikan ang hilig sa musika, bit-bit ang awit ng pag-asa. Sa katunayan, naging miyembro siya ng Lampara Band. Sa pamamagitan ng mga awitin na isasalaysay niya ang galaw ng Panginoon sa kanyang buhay. Dati ang tawag sa akin, daning holdapper. Pero ngayon, pwede na akong tawagin na Danny na tagapaglingkod ng Panginoon. Maalala ko yung aking nakaraan, talagang napakalayo eh. Pero salamat sa Panginoon dahil siya yung tunay na Diyos na nagbago sa aking buhay. Nabalitaan naming naoperahan sa spine si Danny kaya hindi na makapag-drive, ngunit God is able. Patuloy niyang sinusuportahan at pinalalakas si Danny at ang kanyang pamilya. Sa kabila ng kanyang kalagayan, patuloy pa rin siyang tumutugtog sa simbahan kasama ang kanyang pamilya na buong pusong naglilingkod rin sa ating Panginoon. You know what we saw in the life of Danny, Alex, was talagang nothing short of a miracle because kita mo, he can talk normally, he can sing high and low, di ba? Fast, worship, ibang talagang ginawa ng Panginoon sa buhay niya, no? He really gave him a second chance. Nandito ako ngayon sa Life Place Retreat and Event Center sa Alfonso, Cavite. 3 ang sagot ni Lord sa ating mga panalangin. Una, yes. Pangalawa, no. Kasi may better purpose siya para sa iyo. At pangatlo, wait. Dahil alam ni Lord ang timing at kung kailan niya sasagutin ang iyong panalangin. Ganun pa man, keep on praying. Keep on pushing until something happens. Welcome to Push Pilipinas, where we bring your concerns to God in prayer, celebrate every answer He provides, and remind you that God is able to do the impossible. Tulad nitong Facebook message mula kay Joanna, please pray na matupad ang pangarap ng mga anak ko with the guidance ni Lord. Father God, thank you so much, Lord, sa anak ni Joanna. I pray, Lord God, that yung kanyang anak, she will grow in the grace and knowledge of our Lord. Bigyan niyo po siya ng wisdom sa kanya pong mga gagawin upang, Lord God, hindi po siya mawalan ng direksyon patungo po sa inyo. In Jesus' name, amen. Another prayer request, this time from Amalia. Pag-pray niyo po ako na mawala na yung sakit ng sikmura ko at good health ng aking pamilya. Salamat po. Let's pray. Father God, in the name of Jesus, I pray for Amalia. In the name of Jesus, yung anuman po ang kanyang nararamdaman, dalangin ko ang kagalingan at kung kailangan niya ng wisdom, ipagkaloob niyo po sa kanya. Sa pangalan ni Jesus, amen. Another praise report naman galing kay Wency. Last year, dumaan ako sa matinding pagsubok. Nawala ang negosyo ko at pakiramdam ko ay wala na. Akala ko sapat na ang pamilya at kaibigan pero may kulang pa rin. Nang bumalik loob ako at isinuko sa Diyos ang lahat, nagsimulang magbago ang buhay ko. Bago matapos ang taon, unti-unti kong naaabot ang mga pangarap ko, lahat dahil sa biyaya ng Diyos. Praise God! Kung kayo rin po ay may praise reports o prayer request, you can post your message on the 700 Club Asia's social media platforms. Baka sa susunod naming episode, ang message nyo naman ang aming i-shout out dito sa Push Pilipinas portion. Sa ating pagbabalik, malalaman natin ang hirap na pinagdaanan ni actress Angelo De Leon sa likod ng kamera. So stay with us. Almighty Father, our hearts are grieving for the thousands of people in Iran that were massacred at the hands of their government. We come to you today, lifting up this nation unto your throne in the name of Jesus. And so we pray for the killings of innocent civilians to stop right this moment in Jesus' name. And we declare protection upon our brethren, the Christians who are in Iran. May you give them strength to fight for their nation on their knees, crying out to you day and night. Because Lord, we know you hear their cries.
And so we pray that the hearts of the soldiers and troops of this evil regime will be turned towards the people and towards Jesus, that they may experience and know that salvation comes from one, and there is no other name other than the name of Jesus. We declare a righteous and God-fearing government to rule over this nation. And may all these bring a season of revival, rest, prosperity, and the greatest soul harvest the Middle East and the world has yet seen. This we pray and ask in the mighty name of Jesus, who knows, who sees, who hears every cry. In Jesus' name, Kilala natin siya amen bilang and batikang amen. aktres. Ang husay... Kilala natin siya bilang batikang aktres. Ang husay umarte nito sa mga TV series at pelikula. Pero kakaiba ang kanyang buhay sa likod ng kamera. Sino ba si actress at Pasig City 2nd District Councilor Angelou De Leon? Let's watch her story. 12 years old pa lang si Angelou De Leon nang magsimulang pumasok sa mundo ng showbiz. At magmula noon, ito na ang mundong kanyang ginalawan. Kasi at the time, I really loved it. I mean, I really am the type of girl who can smile 3 hours without even complaining, saying hi to everyone, greeting everyone. Ganun talaga ako. So, I knew I really wanted to be part of it. Pagkatanyag at tagumpay ang natamo ni Angelou bilang isang artista. Ngunit, ito rin ang mundo kung saan siya nasadsad. It's very worldly kasi it's very physical, emotional, material. Yun yung nawala siguro kasi nga nung time na nagsushowbiz ka, lahat madali eh. Yung mayabang ka, yun yung nangyari sa akin. 1995 nang magkaroon si Angelou ng anak sa aktor na si Joco Diaz. Hindi nagkatuluyan ng dalawa, kaya't kalaunan, isang panibagong relasyon muli ang pinasok niya. Nagbunga ang pagmamahalan ni Angelou at ng kanyang nobyo. 2001, isinilang ang kanyang pangalawang anak. Yung time when I had my first daughter, si Nicole, that was the time I was going out, I was enjoying my teenage life. Started drinking, and I started smoking. So it continued. It continued also because I think that time, yung pressure when I gave birth or when they found out that I was pregnant was very difficult because I was at the peak of my career and then people were looking up to me. So ang nangyari, I took it against me to feel alone. Lubhang naging masakit para kay Angelou ang mga batikos na natanggap niya ng mga panahong ito. Umabot yun with my second daughter, I had another one, so parang lahat na naman sila, ano ba yan, ganyan, ano ba klaseng babae yan, chu. And I took it all. I just took it all and I didn't find any release. I became bitter, I became angry, my pride was off the roof. Kumbaga, kung di niyo ako tutulungan, okay lang. Kung ganyan ang tingin niyo sa akin, wala akong pakialam. Umabot pa sa point na, since ganyan ang tingin niyo sa akin, gagawin ko na lang. Naging tuloy-tuloy ang ganitong pamumuhay ni Angelou sa loob ng mahabang panahon, hanggang sa isang araw. My 28th birthday, I just said, pagod na ako. Because I knew it wasn't me. Alam mo yun, deep down inside, I knew this wasn't the life I wanted. Sabi ko, sa'yo na yung mga anak ko. Sa'yo na yung pamilya ko. Everything I have, sa'yo na. Sa'yo na rin ako. I wanted to stop pretending that I was tough, that I was strong, that hindi ako nababother sa mga sinasabi ng tao. Parang that time, I just wanted God to know what I really felt because I never told anyone how I felt. Ang madilim na yugto sa buhay ni Angelou ay unti-unting nagkaroon ng liwanag nang makilala niya si Jesus sa kanyang buhay. When I went to church, when I entered, that was the first time I felt yung sobrang presence na I just knelt down, broke down,
and nobody was watching me. And I was just crying my lungs out. And I felt him hug me. Alam mo yung parang, you're home. You're finally home. That's what I felt. So parang ako, yung emptiness na na-feel ko right at that moment when I went to church, everything was filled. Panibagong buhay sa piling ng Diyos ang natagpuan ni Angelou ng mga panahong iyon. Unti-unti ay tuluyan na niyang iniwan ang makamundong pamumuhay na nakasanayan. Nagsimula ito sa kasalukuyang relasyon niya sa nobyong si Wawi. Sinabi ko sa kanya, I'm not willing to lose this, what I have, my relationship with God. And ito yung mga rules niya, ito yung mga commands niya. I told him everything and then he understood. Isang regalong maituturing ang naging relasyon ni Angelou sa nobyong si Wawi at ang kanilang pagmamahalan ay nauwi sa habang buhay na pagsasama. Ayon kay Angelou, hindi lang isang kabiyak ang natagpuan niya, kundi isang ama sa kanyang 2 anak. He respects the decision I have with my kids. Nandyan siya to give extra love and extra care. But when it comes to the discipline part, pinapaubaya niya yun sa akin. What helped our relationship to be this strong is respect. Respect for each other na may kanya-kanya tayong ibang perspective. What we want is just a God-fearing family. Para kay Angelou, ang relasyon na meron siya kay Jesus ngayon ang pinakamasayang nangyari sa kanyang buhay. Several years back when I was a teenager, sabi ko, I know I was praying to have a complete family. And that was my future before. And you still gave it to me. And for me lang, hold on to that promise. Kasi we don't know what tomorrow will bring. Pero pag sinabi niyang, I have a plan for you to give you hope and a future, you hold on to that hope for you to get your future. And for me, that's the thing that makes me smile throughout my day. God is able. Si Angelou, nakasama ko na yan. Nag-co-host kami, nag-MC kami sa Araneta Coliseum, yung malaking revival crusade ng kanyang church. And she really has a magnetic personality, always smiling. That's why nalaman ko yung pinanggalingan niya, parang wala nang trace sa kanya. Ganun ang ginagawa sa atin ni Lord. That's the amazing power of God talaga. Yes. Ang buhay ni Angelou ay isang patunay na mayroong pag-asa at magandang purpose si God sa atin lahat. Tama. Pwede nga natin ma-acronym ang mga lessons na natutunan natin sa kanyang buhay. It's Angelou. A is for aspire for God's best. Huwag tayong malangan sa sarili nating lakas at kakayahan. And never give up. Kahit anumang pagsubok ang ating kinakaharap o haharapin, huwag tayong susuko. G is grow in faith by reading and meditating on His Word. E, embrace His purpose. Ang purpose ni God ay laging mabuti at maganda. Letter L, live with love. Ipakita ang pagmamahal sa lahat ng ginagawa natin. At letter U, use your gifts for God's glory. Kahit sa acting man yan, paglilingkod sa bayan, gawin natin lahat ang the best para kay Jesus. Tama. God will enable us to do it. Sabi nga sa Philippians 4:13, For I can do everything through Christ who gives me strength. Amen and amen. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner now. Scan the QR code, call the number on your screen, or message us on the 700 Club Asia's Facebook Messenger. God bless you more and more. From broken families to physical challenges and deep insecurity, you'll see how Jesus transforms lives when people discover their true identity in Him.